Isang sumisikat na content creator ang lumabas kasamang mga kaibigan para sa isang gabi ng kasiyahan. Hi guys! Susubukan ko mag-vlog ngayon. Pero hindi siya nakauwi na naging dahilan para matuklasan ng mga pulis ang isang nakakagulat na bagay. Pagdating ko doon, naamoy ko agad yung matinding amoy. Pagbalik ko ulit doon, Pinuntirya ng mga investigador ang isang suspect na ang sarili niyang mga salita ay maaring nagtakdana ng kanyang kapalaran. Humiga ka sa lupa, humiga ka na layon, putang ina. Humiga ka sa lupa. talagang ginawa ko yun. Kailangan kong pumasok. Kailangan ko ito dahil isa akong masamang tao. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Noller. Sabi ng pulisya, nagkunwari ang lalaki na mabuting Samaritano at nag-alok ng tulong sa biktima. Ngunit dinukot, pinatay, at gumawa pa ng hindi maiisip na gawain matapos mamatay ang biktima. Agosto 30, 2023, nasa Atlanta, Georgia tayo. Kakatapos lang ng alas 7 ng umaga nang rumusponde ang Atlanta PD sa isang parking garage sa Martin Luther King Jr. Drive. Huwag talaga ng bantay. May seguridad na lang. Kaya. Anong problema? Nasa dulo ka pa rin ito. Pagdating ko dito, nakamoy agad ako ng medyo matapang na amoy paglapit ko sa elevator. Pare, paano ka lang basta bumaba dito at naglilinis ng ganyan? Pero alam mo, yung iniisip mong baka patay na daga o kung ano man yun, tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Hindi ko nakikita ang sarili ko na umupo sa tabi niya, kaya sabi ko, lakad muna ako ng medyo malayo. Kapag lumakad ako ng medyo malayo, ano ba ang sasabihin ko? Ang hinala ng tagabantay ng paradahan ay humantong sa isang nakakakilabot na tuklas. Natak ka naman ng buo, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Parang pambabae o panlalaki. Para sa akin, parang mali. Gusto lang yung malaman kung anong nangyayari. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Kaya ayun lang, ito'y. May patay, may bangkay dun sa ilalim ng hagdan. Kaya yun. Nakausap ko ang security nila. Nilibot nila ang hagdan kagabi. Wala raw silang nakita. May amoy na galing dun, kaya kahit walang nakita, dapat hindi. Well, meron tayo. May mga tao tayo sa darahe buong tabi dahil sa masquerade. Ang sinasabi ko, matagal nang patay ang taong ito. Kaya kung dumaan sila sa hagdanan, makikita nila siya sa ilalim nito. Ibig sabihin, hindi siya kagabi lang namatay. Ang biktima ay nakilalang si Mitchell Dang, 25 taong gulang. Ayon sa sinabi ng pamilya niya sa news outlet na 11 Alive noong Agosto 26, 2023 sinabi ni Mitchell na makikipagkita siya sa mga kaibigan sa Alley Cat, Atlanta. Ayon sa ulat, nanood ng konsyerto si Mitchell kasama ang mga kaibigan, ngunit hindi na siya nakauwi. Dahil hindi siya makontak, agad nag-report ang pamilya niya sa Atlanta PD. Tama ang sinabi ng parking garage attendant, hindi siya namatay kagabi. Ngayon, kailangang alamin ng mga investigador kung ano ang nangyari at kung sino ang maaring gumawa nito sa kanya. Kailangan lang natin ng access sa mga camera. Nandito ako sa parking garage, dito mismo, sa underground parking garage. At sa unang palapag kung saan naroon ang hagdanan, mukhang isang puting babae iyon. Point 8 ay isang utos na nanggagaling sa isang lokasyon. Mukhang siya ngayon. Siya ay ganap na hubad, nakasiksik sa ilalim ng hagdanan. Ipapadala ko kapag may nabanggit ako sa kotse. Gaya ng sabi ko, utos yun mula doon. Mga 30 ang katawan. Slam. Ano tungkol sa parking na yan? Nasa kotse siya dito, pero hindi siya ang mahusay. Kakarating lang nila sa eksena na yon. Sabi ko na sa'yo. Madiding ako. Kaya ikaw lang. Sige, ito na. Hindi ko alam gaano katagal yon.
makikita ka namin sa bahay. Walang damit o kahit ano. Sa mga sumunod na linggo, masinsinang sinuri ng mga homicide detective ang napakaraming ebidensya. Noong Setyembre 22, 2023, lahat ng palatandaan ay nagturo sa isang suspect sa gusali ng DeKalb County Animal Services. Nandito ako para sa'yo. Kasama mo ako. Hindi ko kaya. Pwede ba? Masakit ba? Una o pangalawa? Kuya. Sa sahig ka na lang yun, inay. Humiga ka sa sahig. Sa sahig. Ilagay mo ang kamay mo sa likod. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin dito. Ha? Hindi ko rin alam. May ginawa ka sa taser, Atlanta, di ko maintindihan. Kinilala ng PD ang lalaki bilang 24 anyos na Jacavius Arnold. Umiiyak at humihingi na siya ng tawad bago sila umalis ng gusali. Mukhang alam niya kung bakit naroon ang mga pulis para dalhin siya. Wag po. Opo, sir. Tumayo ka. Opo. Nakuha na kita. Tumigil ka dyan. Tayo hanggang dulo. Hanggang dulo. Marami akong nakikita, kapatid. Hindi ko inaasahan, opisyal, na darating kayo. Para sunduin ako. Talagang pasensya na po. Salamat. Salamat po, sir. Salamat sa inyong lahat. Salamat, pakiusap. Kailangan ko ito. Totoong kailangan ko. Kailangan ko pumasok. Kailangan ko ito dahil masama akong tao. Masama talaga akong tao, kuya. Kailangan ko nang umalis ngayon, kuya, at natagal ako mawawala. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Ito lang ang masasabi ko, kapatid. Hangad ko ang pinakamabuti para sa iyo, kapatid. Kailangan nating ilagay sila sa isa sa mga sasakyan ninyo. Ang bilis noon. Tignan niyo, oh. Tara na. Hindi, pasensya na. Dikit na dikit. Sobrang dikit. Good. I'm listening to me. Sad it on my wrist. Sad it. It's loose. Tight, very tight. It's sad it. Ako magtatanggal din para sa akin. Tama na. It's sad it, sir. Opo, sir. Sigurado ako makakalaya kayong lahat. Oh. Bago isakay si Jacavius sa police car, nakiusap siya sa mga opisyal na makausap ang nobya niya. Ano? Ito eh. Para sa mga dapat. Hindi nang databaw siya dyan. Nagtatrabaho siya dito? Oo, nagtatrabaho siya dyan, ma'am. Nasaan ang kotse niya? Anong meron? Nandun lang siya sa likod. Sige, team ba yun? Hindi. Ayun na siya. Lumalabas na siya ngayon. Oo. Ilalagay lang muna namin siya doon pansamantala. Salamat, sir, sa pagluwag dito para sa akin. Whew! Oo, ayos na yan. Ayos na yan. Salamat. Magaling, Steve.
Talagang magaling ang ginawa mo. Ang galing. Seryoso. Mga pare, talagang, oo. Talagang pinahalagaan namin ito. Ayan na. Mismo. Doom! Mauna na kami, Sargento. Kami na ang bahala sa kanya. Ihahatin siya roon. Ano? Oo, yan. Sasakin namin. Tara, pare. Pwede isa lang? Ano? Isa lang na bagay. Isa lang na ba dyan? Pwede mo bang kunin yan at sundan siya pababa? May asikasuhin lang ako dito sa taas. May locker ka ba dito? Oo, meron ako. Nasaan ang locker mo? Sarling number ni K yun. Ibabazos mo malabi sa break room. Sige. Hintay ka lang, kakausapin ka namin. Pwede ko bang sabihin ang isang bagay sa girlfriend ko? Ano yun? Pwede ko bang sabihin ang isang bagay sa girlfriend ko? Sandali lang. Alam kong ginagawa ko. Alam kong ginagawa ko. Pumasok doon. Eko. Gusto. Humiingi ng paumanhin kay. Lahat. Anong ginawa niya? Paano niya ginawa yun? Sasabihin ko sa iyo kung anong ginawa niya. Si Jacavius Arnold ay dinala sa Fulton County Jail at nahaharap sa mga kasong pagpatay, kidnapping, maling pagkakakulong, pagnanakaw, matinding sexual na pananakit at necrophilia. Noong Oktubre 13, 2023, humarap siya sa korte sa Fulton County para sa paunang pagdinig. Umalab ang emosyon sa korte nang unang isiwalat ang detalye ng kaso. At anong sinabi niya sa iyo? Sinabi niya sa akin na nasa paligid ng 5 Points Marta Station. Sinabi niyang nakita niyang naglalakad si Mitchell Dane sa kalsada. Alam mo bang pangalan niya? Binanggit niya ang pangalan niya. At sinabi niya ang pangalan niya, Mecho? Sinabi niya, Mitchell. Sige. At nalaman ko kalaunan, sa tingin ko, dahil hawak niya ang kanyang pitaka, ang pitaka ng babae at ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Kaya naniniwala akong naalala niya ang pangalan niya sa ganoong paraan. Sige. Sinabi niya na natapilok siya sa kalsada. Nilapitan niya siya. Kung kaya ko, Ayoko makabala. Sabi mo habang nanonood tayo ng video na natapilok si Mitchell, mahalaga raw yon. Ito ba ang dahilan? oo, mahalaga ito. Sa video, nakita nating natapilok siya palabas ng frame. Naniniwala akong nagkaroon siya ng contact kay Jukius. Anong sinabi niya pagkatapos? Sinabi niyang nilapitan niya ito at tinanong kung kailangan ng tulong. Sinabi niya na sumigaw ito sa kanya at sinabi, lumayo ka sa akin. Ipinilit pa rin niyang tulungan siya. Sa wakas, pumayag siyang magpatulong. Sabi niya, hinahanap ko ang sasakyan ko. Doon niya sinabi sa kanya, matutulungan kitang hanapin ang sasakyan mo. Doon niya kinuha ang mga susi at telepono at nagkunwaring mabuting mamamayan habang naglalakad kasama siya. Yun ba ang paglalarawan niya na nagkukunwari lang siyang mabuting mamamayan? Hindi, yun ang sabi ko. Pero ang sabi niya, tinutulungan lang daw niya siyang hanapin ang kotse niya. Sige, ituloy mo. Sabi niya, tinutulungan lang daw niya siyang hanapin ang kotse niya. Sinabi niyang pumasok sila sa parking deck. Ayon sa camera, sinabi niyang pumasok siya sa hagdanan. Habang papasok sila sa hagdanan, sinimulan daw siyang kalmutin nito. Sinabi niya na hinila siya pababa, dinala sa ilalim ng hagdanan, itinapon sa sahig at sinakal hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang daliri sa loob ng ari niya. Sinabi niya na nagkamalay ulit siya. Sinakal niya ulit siya at sa pagkakataong ito, sinabi niya na inamin niyang pinatay niya siya. Noong oras na yon, sinabi niyang hinubaran niya siya at nilagyan ng laway ang ari niya. Ipinasok niya ang ari niya sa kanya matapos siyang mamatay at nakipagtalik siya sa kanya nang hindi bababa sa 20 minuto. Ano raw nangyari pagkatapos? Sabi niya, hinubaran niya ito. Tinanong ko kung bakit niya ito hinubaran. Sinabi niya na dahil sa DNA, nanonood siya ng TV kung paano kami mag-imbestiga. Kinuha niya lahat ng damit nito at isinilid sa backpack niya. Isiniksik niya ang hubad na katawan nito sa ilalim ng hagdan. Kinuha niya ang gyro at tinakpan ng ulo. Sabi niya, lumabas siya ng parking deck. Binasag niya ang cellphone nito at itinapon yun, saka napansin na naiwan niya ang salamin sa ilalim ng katawan nito. Bumalik siya sa katawan, binuwat ito, hinawakan siya, kinuha ang kanyang salamin, itinulak siya, isiniksik palalo ang katawan nito sa ilalim ng hagdanan at doon na siya umalis. Itinapon niya ang mga damit nito sa isang basurahan sa hindi matukoy na lokasyon sa downtown Atlanta.
Sabi ni Homicide Detective Jerion Shepard, inamin daw ni Judge Chavies na nagawa na niya ito noon at may mas nakakasuklam pang detalye. Nabanggit ba niya nagawa na niya ito dati? Oo. Aminado si Bilib sa dalawa pang insidente ng sexual na pag-atake at posibleng pagpatay sa ibang jurisdiksyon. Pareho ang paraan ng paggawa niya. Sa gitna ng gabi, nilapitan niya ang isang babaeng madaling mabiktima o nag-iisa, humingi ng tulong at kinulit sila. Hinila niya sila papunta sa gilid ng gubat, hinubaran ng damit at sinakal hanggang sa halos hindi na makahinga. Hindi niya pinagsamantalaan ng dalaga dahil sabi niya mabaho raw ito. Tinanong ko siya, paano niya nalaman na buhay pa siya? Sabi niya dahil mahina ang paghinga nito, tinakpan niya ng dahon. Tinanong ko siya, umihinga ba siya na parang naghihingalo? At alam niya eksakto kung ano ang death rattle. Inilarawan niya ang death rattle. Ipinakita pa niya kung paano ang death rattle. At inilarawan niya ang death rattle na yon bilang si Mitchell Dane na gumagawa ng death rattle matapos nitong sakalin sa unang pagkakataon. Sinabi ba nila kung saan ito nangyari? Malapit ito sa isa sa mga tirahan niya sa DeKalb County, malapit sa Sleeping Forest. May masukal na lugar doon kung saan niya kinaladkad ang dalaga. Ang pangalawang insidente ay sa intersection na yon. Sa tingin ko, Rainbow at Columbia Drive. Pareho ang modus operandi. Naghintay siya hanggang tumalikod ito. Inila niya siya palayo sa kalsada, tinanggalan ng damit. Pero itong dalagang ito, nagawa niyang makuha ang mace. Tinama niya siya ng mace sa mata at nakatakas. Sige. Yung mga biktima sa dalawang kasong ito sa DeKalb County, yung pangalawa ba ay sa kalurang bahagi rin ng DeKalb County? Parehong kaso, tama. Nakilala na ba ang mga biktima sa dalawang kasong ito sa DeKalb County? Wala akong alam na ganoon. Ang pulis ba ng DeKalb County? Oo, inabisuhan namin ang homicide unit ng DeKalb County. Lumabas sila, in-interview ang mga tao, nakuha lahat ng impormasyon. Sa huling balita, nagpo-follow up pa sila para masiguro. At anong sinabi sa iyo ng medical examiner tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Miss Tang? Kaya sa puntong yon, sa ngayon, hindi pa nila matukoy ang sanhi. Pero sinabi niya na may foul play. Pero ang buong ulat ng autopsy ay hindi pa tapos. Sineko ito isang araw na ang nakalipas. Sinabi na 30 araw pa lang ang lumipas. Karaniwang 70 araw ito. Kaya may 6 na araw pa bago makumpleto ang opisyal na ulat. Pero nagkaroon ng pasalitang pag-uusap sa medical examiner. Siya ay nagbigay ng payo. Ibig sabihin, ang medical examiner ay nagsabi na may foul play. Dahil sa mga nangyari, may foul play. Pero wala siyang malinaw na sagot sa akin. Sige, kaya naghihintay pa rin tayo tungkol doon. Tama. May ginawang rape kit. Oo, ginawa ang rape kit. Ginawa rin ang pagkuha ng mga perasan ng kuko niya para hanapin ang DNA sa ilalim ng mga kuko niya. At nasa na akusado ngayon? Naupo siya sa kaliwa mo, sa mesa sa likod mo. Ano ang suot niya? Nakasuot siya ng asul na uniforme ng bilanggo ng Fulton County. Maari mo bang ituro? Sa oras na ito, hihilingin ko na ang lahat ng nasa loob ng korte ay tanggalin ang kanilang mga mask. Ito ay para sa lahat ng nasa loob ng korte. Lahat ng nasa loob ng korte. Pwede mo ba siyang ituro? Oo. Itala sa record na tinukoy ni Detective Shepard si Jacavius Arnold bilang akusado. Batay sa online record ng korte at Fulton County Jail, dati nang nakakulong si Jacavius Arnold. Inaresto siya noong Nobyembre 10, 2016 dahil sa paninira ng ari-arian sa ikalawang antas at pagnanakaw. Pinalaya siya 5 araw matapos magpiyansa. Pagkalipas ng ilang buwan, Pebrero 7, 2017, muling nakulong siya dahil sa kasong pagnanakaw gamit ang dahas at matinding pananakit. Pagkatapos, pinalaya siya noong Marso 11 ng taong iyon matapos magpiyansa. Ayon sa testimonya ni Detective Shepard, matapos patayin ni Jacavius si Mitchell Dang, di umano'y ninakawan pa niya ito. Ayon sa investigador, malaking ebidensya sa kaso ang surveillance video dahil agad siyang nakilala ng isang kapamilya. At sa puntong ito, nailabas na ba ang alinman sa surveillance video sa media? Hindi. May naibigay na bang paglalarawan ng crime scene sa media na may papel sa mukha ni B.D. Stang? Hindi. Ang tanging paraan para malaman yon ng akusado ay kung nandoon siya. Oo, lahat ng detalyeng ibinigay mo ay kaalamang tanging salarin lang ang makaalam. Pagkatapos, nakausap mo ang lola ni Jean Ong Arnold. Tama ba yon? Tama. Binibining Linda Arnold? Oo. Sige.
At ipinakita mo sa kanya ang ilang litrato ni Ginoong Arnold na nakuha mo. Tama ba? Tama. Saan galing ang litratong yan? Ipinakita ko sa kanya ang ilang mga litrato at ang video. Mahalaga ito dahil kailangan kong mag-ugnay kay Jakevius mula sa hagdanan. Pati na rin kay Jakevius sa istasyon ng Marta. Ipinakita ko sa kanyang video mula sa istasyon ng Marta. Gayon din, may video ng paglabas niya sa hagdanan na kinumpirma niya. At kinumpirma rin ang ugnayan kay Jakevius, ang pagkakakilanlan niya, ang video mula sa Marta, at ang security video sa ilalim ng lupa. Sige po. At nabanggit mo rin ang kanyang pagkakakilanlan. May ipinakita ka bang opisyal na government ID ni Ginoong Arnold sa kanya? Hindi, pinakita ko lang sa kanyang video. Sabi niya, sa pagkakaalala ko, oo, apo ko yan. Makikita ko sa paraan ng kanyang paglakad, hugis ng katawan, at estilo ng kanyang buhok. Apo ko yan, si Jacobius. Jakevius. Sige. Sabi rin niya, matagal na niyang hindi nakikita ang apo. Sinabi niyang mga 2 taon na. Hindi siya nagdetalye. Pero sa pagkakaintindi ko, wala talaga siyang anumang pakikitungo kay Jakevius. At nabanggit mo rin na may ginawang rape kit. Tama. May resulta na ba para doon? Wala pa po, sir. Alam mo ba kung kailan makukumpleto ang mga resultang iyon? Hindi ko rin masasabi kung kailan yun matatapos. Ibang ahensya yon, ang GBI. Sila ang nagtetest niyan. Sige. Sinabi mo na, aabutin pa ng 30 hanggang 90 araw para sa autopsy, pero wala ka maibigay na tantiya kung kailan matatapos ang rape kit? Hindi ko kayang ibigay lahat yon. Ang estado, ang GBI ang gumagawa para sa buong estado. Kaya hindi ko kayang ibigay yon. At kumuha kayo ng DNA mula sa lugar ng insidente? Oo, DNA mula sa insidente. Kumuha rin kami ng search warrant para sa vocal swab ni Jakevius Arnold para sa kanyang DNA. Ipinadala rin yun sa GBI para sa paghahambing na pagsusuri. Sige, at ulit, saan mo kinuha ang DNA mula kay Miss Dang? Kinuha yon ng medical examiner. Sige, pero di mo alam kung saan sa katawan niya kinuha ang swab para sa DNA? Lagi nilang sinusuri ang mga kamay dahil sa sitwasyon, sa uri ng karahasan na naranasan niya, na naging dahilan nito. Nagsasagawa kami ng touch DNA at kumukuha kami ng mga pinagputulang kuko at syempre, gumagamit kami ng rape kit para sa kanyang vagina at anus. Sige. Meron bang anumang footage ng suspect na umaalis at muling lumalapit sa hagdang iyon? Oo, tiningnan namin ang footage. Sige, nabanggit mo kasing bumalik siya para kunin ang salaming pang-araw. Tama. Sige, meron na ngang footage na nagpapakita ng pagbalik-balik niya. Tama. At kinumpirma rin niya ito nang ibinigay niya ang pahayag. Sige, binanggit mo na may pasa sa balakang ni Binibining Dang. Tama, oh. May iba pa ba ang kapansin-pansing pasa? Iyon lang ang paunang ulat na naibigay sa akin ng doktor. May pasa siya sa magkabilang balakang. Iyon lang. Sige, may ginawa ka pa bang ibang panayam sa pamilya na nagdulot ng pag-aresto kay Ginoong Arnold? Hindi. At nakipag-usap ka rin ba sa sinuman na maaaring nakakakilala kay Ginoong Arnold bukod sa kanyang lola? Hindi. Wala nang ibang miyembro ng pamilya maliban sa lola. Nang kinausap ko ang lola, sinabi niyang nasa labas ng bayan ng ina at wala siyang binigay na petsa o oras kung kailan ito babalik. Nagpa siya ang hukom na may sapat na ebidensya para ituloy ang kaso matapos ang mahabang pagdinig. May probable cause upang suportahan ang sumusunod na siyam na sakdal. Pagpatay, felony murder, matinding pananakit, maling pagkakakulong, matinding sexual na pananakit, necrophilia, pagnanakaw ng financial transaction card, pagnanakaw, at pagdukot.
Alinsunod sa OCGA, 1,761 maglalabas ako ng utos na walang piyansa sa ngayon. At yan ang utos ng korte. Iwinawakas na ang sesyon ng hukuman. May huling mensahe pa ang pamilya ni Mitchell bago siya ilayo. Hoy! Hoy! Noong Marso 2026, hinatulan si Chiquavius Arnold ng habambuhay na kulong dahil sa pagpatay at pagdukot kay Mitchell Dang ayon sa online na tala. Paglilingkuran niya ang sentensya sa Georgia Department of Corrections. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Noller. Kita-kits ulit bukas para sa bagong kaso.